Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, our sources are Blavatsky on the Book of Enoch by Helena Blavatsky, Madame Blavatsky, The Mother of Modern Spirituality by Gary Lachman. Pagbati sa'yo, handa ka na bang harapin ng isang enigma? Mukhang mabigat to Oo. Kasi ang mga materyales natin ngayon tungkol sa isang babaeng, alam mo na, sobrang controversial at puno ng misteryo. Si Helena Blavatsky o HPB. Si Madame Blavatsky. Sinasabing siya raw ang ina ng modernong espiritualidad. Tama. Pero sino nga ba siya talaga? Tagapagdala ng nawalang kaalaman? O baka naman, magaling lang talaga siyang magkwento? Ating himahintong mga sources. Sige, isang paglalakbay to sa komplikadong mundo niya. Titingnan natin yung koneksyon sa mga sinaunang teksto tulad ng aklat ni Enoch. Aklat ni Enoch. At yung mga masters niya, di ba? Controversial din yun. Oo. Tapos yung malawak niyang filosofiya at syempre yung mga iskandalong bumalot sa buhay niya. Parang pagpasok ito sa mundo ng occultism, mga lihim na kapatiran. At malalaking tanong tungkol sa katotohanan. Simulan natin siguro doon sa sinasabi niyang pinagmulan ng kaalaman niya. Nakalagay dito sa sources na inuugnay niya yung aklat ni Enoch kina Hermes at Seth. Hermes. Trismegistus. Yung parang sa Ehipto. Yun nga. Tapos may konsepto siya ng mga haligi o tableta kung saan daw nakasulat yung mga lihim. Parang, prototype daw ng mga tableta ni Moses. Wow. So parang mas luma pa. At binabanggit pa nga na yung aklat ni Enoch na meron tayo ngayon, baka kopya lang daw mula sa mas matatandang talaan pa. Galing pa raw sa Chaldea. Chaldea. Mesopotamia yun, di ba? At saka yung pangalan, Inoation. Ano raw ibig sabihin nun? Panloob na mata daw. O kaya tagakita, tagapagturo. Parang clue na agad kung paano niya tinitingnan yung source ng aral niya. Isang bagay na nakikita sa loob. Intriguing, di ba? Oo nga, pero si HPB mismo, grabe. Ang hirap niyang basahin. Malinaw dito sa sources na sinadya niyang burahin yung mga bakas niya. May sinabi pa nga siya, I took care to sweep away all traces of myself. Ganyan. So, paano natin malalaman kung ano yung totoo bago siya biglang sumulpot sa New York? Ang hirap. At yan na nga pumapasok yung tanong na hindi matapos-tapos. Henyo ba siya sa espiritualidad o napakahusay lang talagang hintling? Malinlin lang. May nagkumpara pa nga sa kanya kay Cagliostro, di ba? Oo, si Cagliostro. Parehong charismatic, puno ng adventure yung buhay. Pero laging may anino ng duda. Pero, ang nakakatuwa kay HPB, kahit binabato na ng kung ano-ano, andun pa rin daw yung kakaibang sense of humor niya. Yun. Tapos, isa sa pinaka-highlight daw ng buhay niya, yung pagkakaharap niya sa mga masters. May isang version na sa London daw, 1851. Yung nakilala niya raw si Master Moria, yung matangkad na Indian daw. Yun nga. Siya daw nag-udyok sa kanya sa misyon niya. Pero kahit yun, iba-iba yung kwento. Sa Hyde Park daw ba? Sa Great Exhibition? O baka sa Ramsgate? Di malinaw Ang gulo, no? Pero siguro, ang importante dito yung description niya sa masters. Hindi lang daw sila basta espiritu. Mga totoong tao raw. Totoong tao. Paano? Madalas daw Indian, Sikh o Punjabi na may mga pambihirang kakayahan at may connection daw sa Tibet. Tibet? Ito na naman. Yung pagpunta niya mismo sa Tibet, isa pa yung malaking palaisipan. Kasi nga naman babaeng taga-kanluran nung panahon yon, papasok sa Tibet. Parang napaka-imposible. Pero may mga pahiwatig din. May mabangkit ditong British Army officer, si Major General Murray. May na-monitor daw silang puting babae na sinusubukang pumasok ng Tibet noon. At may mga kwento rin tungkol sa telepathy daw doon, na parang pangkaraniwan lang. So, possible kaya?
Mahirap sabihin. At itong paniniwala niya sa masters at sa kakaibang pinagmula ng mga phenomena, dito na umusbong yung mga pinaka-controversial na parte ng buhay niya. Kasi ang misyon niya daw patunayan na totoo ang spiritualist phenomena. Pero itama yung paliwanag. Hindi daw galing sa kaluluwa ng patay, kundi sa mga shells or thought forms, parang mga psychic residue lang. Dito na papasok yung mga kwento sa Simla, India. Grabe yon, yung biglang may lilitaw na tasa at platito galing sa lupa habang nagkakapi sila. Oo, tapos yung nawawalang brooch ng isang babae, hiniling lang daw sa masters, tapos biglang nakita sa halamanan. Pati yung Mahatma letters, mga sulat daw galing sa masters na biglang, nag-a-appear. Precipitation daw ang tawag, para bang nag-materialize lang bigla. Minsan daw sa ere pa lumilitaw. Ang hirap paniwalaan pero yun ang mga kwento. Pero ito rin yung naging ugat ng pinakamalaking eskandalo niya, yung Coulomb Affair. Yung inakusahan siya ng pandaraya nung dati niyang kasama, si Emma Coulomb. Oo, may mga lihim na pinto daw, mga aparato. Tapos yung Society for Psychical Research, yung SPR, naglabas ng report Ano sabi ng report? na si HPB daw ay isa sa pinakamagaling mapanlikha at interesanteng impostor sa kasaysayan. Sobrang bigat nun. Grabe, talagang sinira siya nun. Pero ang tanong na naiiwan, kahit sabihin nating may daya yung paraan, yung mensahe ba niya nawalan ng halaga para sa mga naniniwala sa kanya? Interesting yan. Sa kabila ng lahat ng yun, nasulat pa rin niya yung obra maestra niya raw, yung The Secret Doctrine. Oo, napakalawak niyan tungkol sa pinagmulan at evolusyon ng universe at ng tao. Dito niya ipinaliwanag yung 7 rounds, parang mga cycle ng mundo, at yung mga root races. Tama. Lemurian, Atlantean, Aryan, sunod-sunod daw na sibilisasyon na kumakatawan sa mga yugto ng evolusyon. Yung Atlantis, detalyado rin daw yung kwento niya doon. May high-tech, psychic powers. Tapos bumagsak daw dahil sa black magic. Sobrang makinang naging impluensya ng libro niyang yan. Kahit na may mga gumamit sa maling paraan, di ba? Yung Arya Sophie. Oo, yun yung madilim na parte. Hinalo yung theosophy sa mga racist na teorya na syempre tinututulan ng mga theosophist ngayon kasi taliwas daw sa diwa ni HBV. So, nung pumana siya, may Theosophical Society na nagpatuloy yung mga aral niya. Bagamat nagkaroon din ng mga hidwaan sa pamumuno. At napansin din ng iba na yung konsepto ng masters parang nag-evolve din. Paano nag-evolve? Mula sa pagiging parang pisikal na tao na may powers, naging mas ethereal sila para sa iba. Naging ascended masters. Okay. So yung legacy ni HPB talagang isang malaking palaisipan pa rin. Tagapaghatid ba ng sinaunang karunungan o super galing lang na impostor? Buhay na buhay pa rin yung debate na yan. Ang daming anggulo talaga, no? Mula Ehipto, Inak, papuntang Tibet, tapos mga iskandalo sa Europe. Talagang volcanic character nga si Blavatsky. At ang tanong para sa iyo na nakikinig ay nananatili. Ano nga kaya talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? Kasi yung mga sinulat niya, hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin, pinagdedebatehan. Tama. Kaya iiwan namin sa iyo itong palaisipan. Kung sakaling totoo yung sinasabi niyang mga masters o yung sinaunang karunungang dala niya, paano kaya nito mababago ang tingin natin sa kasaysayan o kahit sa sarili nating potensyal bilang tao? Magandang tanong yan. Ano sa tingin mo?